ang pinakatakinang bagay sa buhay natin, kundi mapaglingkuran po natin ang Panginoon. Maganda po na tayo po ay umunlad, sumagana sa buhay nito. Pero ang lahat ng yan ay mga biyaya at pagpapala ni Lord para po natin siya mapaglingkuran. At hindi lang po tayo tinawag para maligtas. Tinawag po tayo para maglingkod sa Panginoon. At bawat isa po sa atin, hindi kanya-kanya po tayong paglilingkod. Maaaring merong naglilingkod on the background, merong naglilingkod sa harapan, at iba't ibang klase ng paglilingkod. Pero ang pinakamahalaga, naglilingkod ka kay Lord. Meron kang paglilingkod sa Panginoon, sapagat ito po ang pinakatakila sa buhay na ito. Ang lahat ng mga paglilingkod natin, pagtatrabaho, ginagawa natin dito sa buhay na ito, sa ibabaw ng lupa, ay maganda po lahat yan. Pero hanggang dito lang yan. Ang pinakamahalaga, habang nandito ka, napaglilingkuran mo na ang Panginoon. At pagkatapos ng buhay nito, meron niyang gantimpala sa piling ng Diyos sa namin. Kaya nga, hindi ka lang tinawag para maligtas, tinawag ka para maglingkod. Tatandaan po natin lahat. Hindi lang po tayo tinawag para maligtas, tinawag po tayo para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ako po ay, ako po ay may isang taon na sa Panginoon, ako'y tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya in a full-time capacity. Nakakilala ko April 6, 1983 at September 23, 1984 nang ako po ay mag-resign na sa trabaho at ako'y pumasok na sa full-time ministry kasi yun ang patnubay ni Lord sa aking buhay. At of course, marami rin mga dinaanan, pero salamat sa biyaya ng Diyos na kapanatili, nakapagpatuloy. Hindi po madaling maglingkod kay Lord, pero higit sa lahat, yung mga nilalaan naman ni Lord cannot be compared to the sacrifices and sufferings that we have walked through sa buhay na ito. Hindi po ay kukumpara yung mga biyaya at pagpapala ni Lord. Amen po ba? Sapagat higit po yung mga nilalaan ng Panginoon. Kaya ganoon din po tayo. Hindi ko naman sinasabi sa inyong gayahin nyo ako in the full-time capacity, but you can serve the Lord sa buhay mo, in your own little way, or yung inyong magagawa para paglingkuran si Lord, gawin mo. At unti-untihan po, promote ka ni Lord, kaya angat ka ng Panginoon, doon mo mapipil yung sense of fulfillment and satisfaction sa buhay nito. Mga kapatid, maraming pong tukso sa mundo, maraming mga kaabalahan sa mundo, pero hindi ko nagbibigay ng tunay na fulfillment and satisfaction in life. Ang tunay na nagbibigay ay yung paglilingkod natin sa Panginoon na magbibigay po sa atin ng gantimpala pagdating ng katampatang panahon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Kaya I pray na ito pong salitang ito, ito pong mensahe nito, ay mag-akay po sa atin sa mga paglilingkod na kung saan dinadala po tayo ng Panginoon at dadalhin po tayo ng Panginoon. You can serve the Lord through prayers, through givings, through your dance, your singing, iba't iba mga kapatid. Sa pamamagitan ng Bible study at iba't iba mga kapatid. Ang pinakamahalaga, naglilingkod ka kayo. Amen ba? Nakikinig ba kayong lahat? Kaya po, let us serve the Lord. At grace is the reason why we serve the Lord. Yan ang dahilan bakit tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa biyaya ni Lord. Sa kabutihan, tinanggap natin sa Panginoon at sa magitan ng empowerment ni Lord sa buhay natin, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Ito ang kabutihan ni Lord sa buhay natin. Pinatawad tayo, minahal tayo, inaruga tayo, pinagpala tayo mga kapatid. And this is the reason why we need to serve the Lord. Sapagat ang lahat sa buhay po natin galing sa Panginoon. Lahat ng tinatamasa mo ngayon, it's all because of the Lord giving you favors, giftings, talents, and abilities for you to reach the peak, yung peak ng buhay mo, ng tagumpay sa buhay mo. At lahat ng yan ay galing sa Panginoon, regalo ni Lord. Pero at lahat ng regalo niyan ay gagamitin natin para paglingkuran natin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayong lahat? Kaya po, under the Old Covenant, people serve God to gain His favors and blessings. Under the New Covenant, God has favored and blessed us in Christ. And because He has blessed us, favored us, and graced us, that is why we serve the Lord. Sa lumang tipan, naglilingkod sila para kalugdan sila ng Diyos, para pagpalain sila ng Panginoon. Pero sa bagong tipan, na kung saan ang Panginoon ay nagdusa at nasa atin sa krus ng Kalbaryo, tayo kung lahat ay minahal na ni Lord, pinabura na ng Panginoon, pinagpala ni Lord. At dahil doon,
bunga noon, tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ka naglilingkod para kalugdan ni Lord. Naglilingkod ka kasi pinalugdan ka na ng Panginoon at pinagpala ka ng ating Panginoon. Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Under the Old Covenant, people served as servants. But under the New Covenant, we serve as sons of God. Under the Old Covenant, they served to get something from God. Under the New Covenant, we already received from God, and in return, we serve Him. Ayan po ang under sa New Covenant. Sa Old Covenant ni Moses, sila'y naglilingkod bilang mga servants of the Lord. Sa Old Covenant, para sila'y tumanggap ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Pero sa bagong tipan ng Panginoong Jesucristo na kung saan naroon po tayo po ay tumanggap na ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. At sa kabila ng lahat ng iyon, kaya po tayo naglilingkod sa Kanya kasi pinaburan tayo, pinagpala, pinatawad, pinalakas, pinagaling, at binless niya bawat pinahawakan ng ating kamay kung kaya tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Sa mga mayayamang pamilya, meron po silang mga servants, meron silang mga katulong, meron silang mga helpers sa kanilang tahanan. At meron din doong sa isang tahanan, meron din mga anak. No, yung mga servants, of course, naglilingkod sila kasi kinakailangan nilang kumita, magkaroon ng sweldo. Kaya si mga servants, naglilingkod sila, nagtatrabaho sila. Kaya pag nagtatrabaho sila, meron silang sweldo. Yung mga anak naman, hindi pa man sila naglilingkod, binless na sila ng kanilang mga magulang. Pinagpala sila, pinag-aaral sila, dinamitan sila, at dahil doon, sila ay naglilingkod kasi pinagpala na sila. Kasi pinaburan sila, kasi pinapakain sila, kasi binigyan sila ng maraming benepisyo sa kanilang buhay, kaya naglilingkod sila. Kaya po sa bagong tipan ng Panginoon Jesucristo na kung saan naroon tayo po ay naglilingkod bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo po yung mga pinagpala ng Panginoon, pinaburan ng Diyos, pinagaling, pinatawad ng Panginoon, kaya po tayo naglilingkod sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Sa lumang tipan kasi ni Moises, sa kanila, maglilingkod ka para pagpalain ka pa lang. Sa bagong tipan, pinagpala ka na, kaya naglilingkod ka. Marami pong mga tao kasi, mga kapatid, nakakalungkot na kalagayan. Yung mga tao na pagka pinagpala na sila, nakakalimutan na nilang paglingkodan ng Panginoon. Nakakalimutan na nila si Lord. Hindi na nila priority ang Panginoon. Parang may priority lang kay Lord. Yung may mga pangangailangan, yung may mga problema, yung may mga pangarap na hindi pa nararating. Pero yung iba, pag nakarating na sa mga pangarap, parang hindi na nila kailangan si Lord. Parang hindi na kinakailangan paglingkodan ng Panginoon. Ito po ay maling kaisipan. Dapat nga po, kung tayo po yung mga pinagpala ni Lord, dapat patuloy lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi nga, binless niya na tayo ng maraming mga bagay para sa ganon, mapaglingkuran po natin siya. Kasi sa malawat madali, lahat ng mga bagay na atin pong tinamasa sa mundo ay mawawalan lahat ng kabuluhan. At ang magiging makabuluhan na lang, yung mga bagay na ginamit natin para sa Panginoon. Mga bagay na ipinaglingkod natin sa Panginoon, yun na lang magkakaroon ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag po natin isipin na pag tayo po ay complete na, parang masaya-masaya na tayo, nakarating na tayo sa mga pangarap natin, tapos na ang tayo sa Panginoon. Hindi po, dapat nga lalo natin paglingkuran ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Katulad din sa mga anak, pagkatapos ng mga anak natin ay maka-graduate, maging professional, magkaroon ng mga gandang mga buhay, dapat hindi nila kalilimutan na sila naman yung hindi pagpapala sa kanilang mga magulang. Yun po ang pinakamagandang kalalagayan po ng ating mga buhay with regards to our family and lalo na with regards to the family of God. Dapat hindi mawawala yung pagkakataon na Panginoon, nandito na po ako, nakarating na po ako, pinagpala niyo na po ako. Marami na po akong blessing, Lord. Pero Panginoon, gusto ko lahat ng ito'y magamit ko para paglingkuran ka. Dapat ganun po ang ating mga puso't kalooban. Sa pag-hindi po tayo, lagi kong sinasabi, hindi ka magiging ganap na fulfilled, contented and satisfied in life unless yung buhay mo, ipagamit mo para paglingkuran ng Panginoon. Hindi ka magiging ganap na fulfilled na kapatid. Laging may kulang, laging may nanan. At minsan nga nakakalungkot sa iba, pagka sila po ay matanda na, may sakit na, sila pa lang nila sasabihin, Lord, dagdagan mo ang buhay ko pag nilingkod ko sa iyo. Bakit nung malakas, ayaw maglingkod? Bakit nung
nung kayang-kaya pa ay maglingkod. Bakit kung kailan nasa huling yugtok ng buhay? Pero hindi ko naman sinasabing huwag nang maglingkod. Pero sana, kung noon pa na natunghayan na natin, napakinggan natin ang tawag ng Panginoon, dapat pumakbang na tayo. Sa ganon, maranasan po natin ang mga dakilang bagay na nilala ng Panginoon. Yung nakikinig po, magsabi ng amin, at pumalakpak ng malakas po sa amin. Under the Old Covenant, they served to be loved by God. Sa Lumang Tipan, naglilingkod sila para mahalin sila ng Diyos. But under the New Covenant, God first loved us. And because He loved us, our response is to serve Him with all our hearts, minds, and strengths. Kaya nga po, sa Lumang Tipan, maglilingkod ka para mahalin ka ng Diyos. Pero sa Bagong Tipan, minahal ka ng Panginoon. At dahil minahal ka niya, paglilingkuran mo siya. Amen po ba? Na hindi po tayo, kasi pagka sa Old Covenant, parang may utang na loob si Lord sa atin. Kaya tayo minahal ni Lord kasi meron tayong naglingkod tayo sa Kanya. Pero nais natin bigyan ng pansin na ang anumang paglilingkod natin na hindi nagbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon, wala po lahat yun. Ang paglilingkod lang na nakaglorify sa Diyos ay yung mga paglilingkod na kung saan si Jesus ay naluluwalhati sa buhay. Amen po ba? At dapat nating malaman that under the grace of the Lord, lahat si Lord ang nagpasimula. Sa Kanya lahat ang simula, sa Kanya lahat ang ugat ng lahat ng ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung meron ka mang ginagawa ngayon, it is all because God has done something good in your life. At ngayon naman, you are doing something good for the name of our Lord, or of the Lord our God. Sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi naging mabuti sa atin si Lord. Kaya natin minamahal si Lord kasi una siyang nagmahal sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi dumating si Jesus para magpaglingkuran po tayo. Naglingkod siya sa atin, namatay siya sa krus para sa bawat isa sa atin, and that is the service of the Lord for each one of us. At dahil po nakaranas po tayo ng pagpapalat biyaya because of what He has done for us, ngayon, tayo naman ang maglilingkod sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Ito po ang kalalagayan ng ating mga paglilingkod. Naglilingkod tayo kasi naging mabuti si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, in the house of God, there are those who serve God with servant's mentality, while others serve God with sonship mentality. Yung iba daw po, servant's mentality. Yung iba, sonship mentality. Na sila'y naglilingkod para mahalin ng Diyos. Yung sonship mentality, naglilingkod siya kasi pinahal siya ni Lord. Kaya naglilingkod siya sa Diyos. Yung servant's mentality, maglilingkod ako para mahalin ako ng Diyos. Yung sonship mentality, naglilingkod ako kasi pinahal ako ng Diyos. Kasi pinagpala ako ng Diyos. Kasi biniyayaan ako ng Panginoon. Kaya andito ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Amen po ba? At ganun po ang katatayuan ng bawat isa sa ating paglilingkod sa panahon ito. It is the sonship mentality na dahil tayo ay mga anak ng Diyos, minahal ng Panginoon, pinatawad, biniyayaan, pinagkalooban, kaya po tayo naglilingkod sa Kanya. Sa Lumang Tipan, sa panahon ni Moises, naglilingkod sila para mahalin ni Lord, para kalugdan sila ni Lord, para pagpalain sila ni Lord. Pero in the New Covenant, it's different, mga kapatid. Nauna si Lord at tumugon tayo in response to the goodness of God that He has done in our lives. Yung nakikinig magsabi ng Amen. Remember this, we serve not as servants who wait for wages, but we serve as sons and daughters of God. Daughters of God. God's heirs do serve. Also, tayo pong mga tagapagmana ay naglilingkod din naman. Amen po ba? Kaya lahat ng tagapagmana rito magsabi ng Amen. At bilang tagapagmana, naglilingkod po tayo. At dapat naglilingkod po tayong lahat. Lahat ng naniniwala magsabi ng Amen. Kaya nga number one principle, grace is the very reason, the foundation why every one of us are qualified and able to serve the Holy God. Dahil sa biyaya, itong dahilan at ito rin ang pundasyon kung bakit tayo qualified na maglingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pwede kang maglingkod kay Lord. Lahat po tayo ay qualified to serve God. Huwag mo isipin, hindi ako qualified. Marami pa kasi kung mali, nagkakamali-mali pa ako, nagdadapa-dapa pa ako. Sige lang, okay lang. Talagang ganun, walang perfecto. Lahat nagkakadapa-dapa pa rin paminsan-minsan. Amen po ba?
Pero as you serve the Lord, magmamature ka rin. Aangat ka, magiging matatag ka, titibay ka, habang pinaglilingkuran mo ang Panginoon. At kinakailangan lagi kang merong pusong mapagpakumbaba. No? Kasi at lalakad tayo in the newness of life and with a pure heart. At yung pure heart, mga kapatid, ay yung puso kong mapagpakumbaba at honest before the Lord. Naniniwala po ba kayong lahat? Kasi si David, sabi ng Bible, he is a man after God's own heart. Pero si David nagkamali-mali pa rin. No? Ibig sabihin, hindi na siya man after God's own heart. No? Totoo po that he is a man after God's own heart. Kasi si David nagkamali-mali man, he is honest and humble enough before the Lord to come back to the Lord. Every time na siya po'y nadadapa, nagkakamali, lumalapit siyang patuloy, bumabalik sa kay Lord. And that is one thing na gusto ng Panginoon kay David. At ganoon din dapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ayaw po ni Lord sa buhay ng tao, may abang. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang humble ka. Ayaw ni Lord yung mayabang, ano? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan po hindi natin mamamalaya, hindi mayabang po tayo. Minsan may mga maging Kristiyano, pag tumagal na, umusay na, gumaling na, parang yung mayabang na, parang mas magaling na sa pastor, ayaw nang makinig sa pastor, pini-question na lahat ng desisyon ng pastor, parang mas magaling na siya. Nakikinig pa po ba kayo na? Mga ganito, dati ng katabahan. Yung nakikinig, magsabi na lang rin. Mga kapatid, in the family, sa buhay po, sa pamilya po, yung mga magulang po natin, kahit na tayo po ano na ang narating natin, nakatapos na tayo, naging super millionaire na tayo, mga kapatid, hindi ko pa rin pwedeng lampasan ang magulang mo. Siya pa rin ang magulang mo. Amen po man, nandiyan po ba kayong lahat? Hindi pwedeng magkakaligtad yun. Dahil sa posisyon, dahil sa yaman, dahil sa talino, parang ikaw na ang magulang sa tahanan. Ikaw na lahat ang nagdesisyon. Kasi ikaw na yung mahusay, magaling, mayaman, may sinabi, no? Mas matalino ka na sa tatay mo. Sila elementary graduate lang, ikaw nakatapos ng kolehiyo, naging matagumpay. Pero hindi mo pwedeng pagbalik-balik pa rin. Yung tatay, yung nanay mo, siya pa rin. Ang tatay at nanay mo, mas mataas pa rin siya sa'yo. And you can never be above your parents. Hindi po pwede. Nakikinig po ba kayo lahat? Sa iglesia yun ang nakatanong ko. Sa iba, pagka humusay na, gumaling na, yumaman na, umangat na ang buhay, nagka-negosyo na, parang tingin nila mas mataas na sila sa pastor nila. Parang gusto nila sila na nasusunod, yung pastor na pinasusunod nila. Yan nagkakaroon ng maraming problema. Nakakala nila pagka maunlad na sila, mayaman, may posisyon na, may matalino na, may mga titulo na, akala nila pwede na nilang palitan, pwede nilang sapawan ng kanilang pastor. And that is very wrong. Yan po isang malaking kamalian po. Nakikinig pa po ba kayo lahat? You need to recognize authority in the home and in the church. Dapat alam po natin, sa ganon, we can serve better. Lahat ang nakikinig magsabi ng amin. At isa lahat mga kapatid, sa paglilingkod po natin, ang pundasyon ng ating paglilingkod biyaya. Kaya lang po tayo naging karapat-dapat na naglilingkod all by the grace of God. Wala po talagang mahusay sa atin. Walang magaling. Walang super qualified. We have been qualified all because of what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Dahil sa kanyang biyaya, andito po tayo, nakakatayo po tayo, nakakapagturo, nakakapagpakanta, nakakasayaw, at nakakagawa po, nakapaglilingkod sa Panginoon dahil po sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang totoo po, hindi po tayo qualified lahat. Amen po ba? Pero salamat, all because of Jesus, we have been qualified. Because of Jesus, and that is the grace of God for each one of us. Amen po ba? Huwag mo naman tingnan yung sarili mo na ngayon nasa Panginoon ka na, ay hindi ka pa rin qualified. You have been qualified by the Lord. Dahil kay Jesus, qualified ka. Amen po ba? Ibig sabihin, katanggap-tanggap ka, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Kapit lang kay Lord. Amen po ba? Isang madadapa, bangon lang, kanandyan ng Panginoon. Amen po ba? Yan naman ang mahalaga. At sa buhay nito, it is always, lagi kong inuulit-ulit. Mga kapatid, mananatili po tayo with the spirit of humility and honesty sa ating mga buhay. Basta pag kung mawawala yan, mga kapatid, maging honest ka lang, maging humble ka lang. Minsan, namamali-mali ka, nagkukulang na, Panginoon, nandito po ako.
Alam ko po, marami kong pagkukulang, marami kong mali, pero nandito ko, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo. Ang habag at biyaya ng Diyos, aabutin ka. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi wala po talaga sa ating super galing talaga. Kaya lang tayo nagiging magaling kasi dahil si Jesus nasa ating mga buhay. Pinag-empower tayo ng Holy Spirit, mga kapatid. At siya lang ang kadahilanan kung bakit po tayo nandito, nakakatayo, nakakapagpatuloy. Kumiyaya ang ating Panginoon. Kaya talagang natin ang Panginoon. Kaya nga po, sabi ko ng banal na kasulatan, no one of us is qualified to serve God on our own abilities, talents, and gifts. We are all imperfect individuals called by the perfect Holy God to serve Him. We serve on the basis of God's grace. Without His grace, we are all disqualified. It is by His grace that we are able to minister, teach, preach. It is by His grace that His anointing flows in and through our lives to serve. Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Yung nag-iba naman sabi ng amin. Okay? Okay. Ayun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, for I am the least of the apostles. I do not even deserve to be an apostle because I persecuted God's church. But by God's grace, I am what I am. And the grace that He gave me was not without effect. On the contrary, I have worked harder than any of the other apostles. Although it was not really my own doing, but God's grace working with me. Sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, isang taong malupit po itong tao na to. At saka masyado po niyang gumawa siya ng maraming kaparaanan para sirain po ang gawain ng mga Kristiyano. At yung nung panahon na yun, ang gawain ay tinawag na the way. Yan po ang mga kalipunan ng mga nananampalataya ng panahon na yun. At pinapahuli po niya ang mga Kristiyano sa lugar na yun, sa mga nananampalataya, dumadalo sa church na yan, akong tawagin the way, sapagkat yan ang gawain pagtitipon ng mga Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo. Pero dumating yung time, siya po'y kinatagpo ng Panginoon. Pinili ng Diyos para yung kanyang dating pinapersecute, pinaghuhusay, pinagmamalupitan. Yun naman ang kanyang yayakapin, at yun ang kanyang mamahalin, at yun ang kanyang ipagtatanggol. Ganyan po naging buhay ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, I persecuted the church, but by the grace of God. Pinago ako. At ako nga, naging ganito ako, sabi niya. Pero hindi ito ako. Ito'y biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ganun din po ang ating kalalagayan sa buhay dito. Sa ating mga paglilingkod, always remember, it's the grace of God. Biyaya ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Meron mga tao, kala nila sa kanilang sariling husay, abilidad, galing, ay napapalago nila, mapapalaki nila ang kanilang church, mga kapatid. Lahat ng yan patungo sa kawalan. Lahat ng hindi nakapundasyon kay Lord, mabuhay, marupok, at hindi matibay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang matibay lang lahat ng nakadepende kay Lord, nagtitiwala sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, nakakapit kay Lord at nakayakap sa Panginoon. Amen po ba? Ito ang mga matitibay, itong mga matatatag. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang mga buhay, mga samahan, iglesia, dumadaan lahat sa mga tests and trials sa online. Dumadaan po. At nakikita mo talaga yung mga matitibay, matatatag, na nanatili, na nagpapatuloy. Yung mga mabubuhay, yung mga hindi ayos sa mga puso, nalalaglag. Nalalaglag. Yung naniniwala, sabi na natin. Kaya nga dapat magpakatibay tayo kay Lord. Magpakatibay sa salita ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At doon po natin mararanasan na dahil po sa Kanya, tayo po'y nananatili, tayo po'y nagpapatuloy, nararanasan po natin ang masaganang pagpapalat biyaya ng Diyos sa ating buhay. Sabi ko nga, masking yung mga puno, di ba dumaraan yan sa mga bagyo, malalakas na hangin, tingnan niyo po yung mga magagandang bunga na nanatili. Nakakabit pa rin po sa puno. Pero yung mga bunga po na mga bulok, may bulok sa loob, bumabagsak po yan. Bumabagsak yan. Dito nga, minsan pag panahon ng mangga, yung mga mangga riyan sa kabila, minsan pumunta rin sa bakuran, kita ko nalalaglag pag umaga. Dinadampot ko, sabi ko magaganda naman to. Pero pag binuklat mo sa loob, meron palang bulok, kaya tama pala sa loob. Kaya yung mga taong nalalaglag, yung mga taong nawawala, yung mga taong maalis, may mga tama sa puso yun. May mga tama sa puso yun.
Nakikinig po ba kayong lahat? Pero yung may mga pusong dalisay, malinis, mapagpakumbaba, yan, nananatili po yan. Nananatili po yan. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya salamat po mga kapatid. Narito po ako sa mga taong pinagtibay ng Diyos at mayroong dalisay na puso. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, tayo yun. O, palakpakan natin lahat sa ating Panginoon. Amen! At amen! At amen! Papasalamat ako maging sa mga kabataan. Nakikita ko mga kabataan natin, mga simple lang, nandyan at papatuloy. Pero despite na dumaan na maraming mga trials, tests ang ating iglesia, nandyan pa rin po sila. At maging po kayo mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan na through the storms of life that our church has gone through, nandyan pa rin po kayo. Mga kapatid, maraming po salamat. Maraming po salamat. Totoo po mga kapatid, wala namang perfectong pastor. Lahat ng pastor may mga pagkukulang. Pero salamat, nandyan pa rin kayo nagtitiwala. Nandyan pa rin kayo sumusuporta. At naniniwala ako na pinagtitibay po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ako rin po, may mga pagkukulang pa rin. May mga mali-mali pa rin po, mga kapatid. Pero biyaya ng Panginoon. Kaya nandito pa po, nakakapagpatuloy sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Pero hindi po tayong lahat. Tayo narito is all because of the grace of our Lord. Amen po ba? Kaya si Apostol Pablo, sabi niya rin ay gano'n, but by God's grace, I am what I am. And the grace that He gave me was not without effect. Ibig sabihin niya, yung biyayang tinanggap ko, hindi nawalan ng kabuluhan. Kasi yung biyayang tinanggap ni Apostol Pablo ay nagdulot para mapaglingkuran niya ang Panginoon sa mas malawak na kaparaanan, mapaglingkuran niya ang Panginoon sa mataas na level ng paglilingkod at ginamit siya ng Panginoon, nakapagsulit siya ng maraming aklat at marami siyang nahikayat ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Hindi nawalan ng kabuluhan. Sabi niya, yung grace ni Lord sa buhay ko is not, ay sabi niya rin na, was not without effect. Yan. Was not without effect. Ibig sabihin, hindi nawalan ng kabuluhan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po natin yung biyaya ng Diyos ay magdala po sa atin sa marami pang tagumpay. Biyaya ng Diyos ay magdala sa atin sa lalo pa natin mapaglingkuran ng Panginoon. Hindi po tayo naglilingkod para itaas ang ating mga sarili, para sabihin tayong magaling, tayong mahusay. Naglilingkod po tayo para kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? May mga tao, ang dala po nila, ang petisyon, ang dala nila ay laging pakikipagpagalingan sa iba. Pero mga kapatid, tayo po, hindi po talaga tayo magaling. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Si Lord lang ang magaling, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At lahat ay naasa natin, dinidepende sa Panginoon. Lahat ng masaya pa, magsabi na kanya. Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, you have been told how I used to live when I was devoted to the Jewish religion, how I persecuted without mercy the church of God and did my best to destroy it. Kasi sabi ko po sa inyo, ginagawa niya para sirain po ang gawain ng Diyos. I was ahead of most other Jews of my age in my practice of the Jewish religion and was much more devoted to the traditions of our ancestors. But God, in His grace, chose me even before I was born and called me to serve Him. And when He decided to reveal His Son to me so that I might preach the good news about Him to the Gentiles. Kaya po si Apostol Pablo, grabe po. Pero sa magitan ng biyaya ng Diyos, tinawag po siya ng Panginoon. Pinili siya at pinili siya para ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? Whatever weaknesses you may have in life, mga kapatid, isasarpas po yan ng tawag ni Lord sa buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Gaano ka man kasawal, gaano ka man kagrabe, pag dumating ang panahon ni Lord sa buhay mo, wala kang magagawa. Ikaw ang tinawag, ikaw ang pinili, at ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa mga huling panahon na ito. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya kahit po anong kalagayan natin, God can touch us and call us into the ministry and use our lives. Pagamit ka. Pero habang ginagamit ka ni Lord, mag-iingat ka rin naman. Kasi minsan yung mga ginagamit ni Lord, pag tumatagal, sabi ko nga, yumayabang, nagiging mapagmataas, nagiging matigas ang ulo. Pero dapat patuloy lang, manatili lang in the spirit of humility, in the spirit of honesty. Nakikinig pa po ba kayong lahat?
Dapat submissive pa rin, teachable, humble. Yan ang kinakailangan natin sa buhay na ito. Amen po ba? At dapat nananatiling faithful. Marami po nagsimulang faithful, tumagal, nawalan po ng katapatan at nawalan ng tiwala. Huwag po tayong ganun mga kapatid. Hindi po natin mararanasan ang mga dakilang bagay na nilalaan ni Lord pag lumihis po tayo sa kaliwa o sa kanan. You need to walk in the straight path of the Lord, walking in the will and in the ways and in the word of God. Lumakad ka lang ayon sa patnubay, gabay at patnubay ng salita ng Panginoon. Lahat ng nakikinig, pwede mang pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen? Amen. Pangalawang mga kapatid, you need to stand up. You are chosen to serve our Creator, our God, our Lord, our Savior, our Healer, our King, our Master. Tumayo po tayo. Sabihin, bumangon ka, maglingkod ka. Huwag mo hayaan ang buhay mo hindi naglilingkod kay Lord. Sa inabahaba ng panahon ng buhay mo, you need to continue to serve God. Maring pinaglingkuran mo siya ngayon. Noon, dapat ngayon din. At dapat hanggang bukas, naglilingkod ka pa rin sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Lalo na po tayo sa mga tumagal na sa Panginoon. Panginoon, paano kita mapaglilingkuran ngayon? Dapat naglilingkod pa rin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat meron po tayong paglilingkod in our own way. No? Sa patnubay ni Lord sa atin, dapat may paglilingkod ka. Maring sa simula, siyempre, nandiyan ka lang, umuupo, pero dapat meron kang goal. Lord, paglilingkuran kita, Panginoon. Gusto kong maglingkod sa iyo, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At kailangan ang pinakamaganda kung di maglingkod sa Panginoon. Naniniwala po ba kayong lahat? Pag wala kang paglilingkod, hindi ka naglilingkod, pwede ka naman kumabsent-absent. Wala ka naman paglilingkod eh. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kung kita niyo yung mga nagpapatuloy, yung mga naglilingkod sa Panginoon, yan ang mga nagpapatuloy. Yan ang mga nananatili. Kasi na meron sila mga paglilingkod. Pag may paglilingkod ka, no, minsan kahit na parang tinatamad kang bumangon paglinggo, pero alam mo dahil meron kang responsibilidad, babangon ka, gagawa ka. Kasi alam mo, meron kang tungkulin na dapat mong gampanan. Ganon sa buhay ng bawat sa atin, mga kapatid. Madali pong ma-sidetrack ng kaaway. Ang mga taong naglilingkod kay Lord. Madali pong ma-sidetrack ng kaaway yan. At sa ayaw mo sa gusto mo, nagiginig mo ba kayong lahat? Mga kapatid, minsan sinasabi ni iba, wala kasi kung oras para maglingkod kay Lord. No, meron kang time. Meron kang time. Kasi sa malakot madali talagang gagamit ka ng oras eh. Yung oras mo, ay hindi mo may paglilingkod kay Lord, gagamitin mo rin sa iba. Maring sa barkada, sa kaibigan, sa kung saan-saan lakaran, imbis na ipaglingkod mo kay Lord. Wala nang pinakamaganda, kundi yung oras, ginamit mo para paglingkuran ng Panginoon. Amen po ba? Sino hindi killjoy? Magiging masaya ka kay Lord. Amen po ba? Magiging pinagpala ka sa Panginoon. Amen po ba? At paganda ng paganda, kalalagayan ng buhay natin habang naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, tumayo tayo mga kapatid. Sabi po ng Acts 9:15, the Lord told Ananias, go, I have chosen this man to bring my name to the nations, to kings, and to the people of Israel. Ang binabanggit ni Lord dito si Apostol Pablo, si Paul, nung tinawag ng Panginoon, sabi na Ananias, yung taong yun darating sa iyo. No? Tinawag ko siya, pinili ko siya, ang tinutukoy si Apostol Pablo. Ito ay ng pagkakataong bago pa lang si Apostol Pablo na na-meet niya ang Panginoon. Kinausap ng Diyos si Ananias. Lahat ng makikinig magsabi ng Amen. Sabi ng Panginoon, pakikita ko sa kanya, I'll show him how much he has to suffer for the sake of my name. Ananias left and entered Judas' house after he placed his hands on Saul. Ananias said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on your way to Damascus sent me to you. He wants you to see again and to be filled with the Holy Spirit. Pinapuntahan ng Panginoon kay Ananias si Apostol Pablo. Sapagat nabulag po si Apostol Pablo. Nung makita niya yung liwanag na kung saan kinausap siya ni Lord, nabulag po siya. Pero sabi ng Panginoon, Ananias, puntahan ko yung taong yung pinili ko yun. At para maranasan niya kung anong mga pagtitiis ng paglilingkod at paghahayag ng salita ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At si Apostol Pablo pinuntahan ni Ananias ayon sa utos ng Panginoon. At sabi, immediately something like fish scales fell from Saul's eyes, and he could see again. Then Saul stood up and was baptized.
After he had something to eat, his strength came back to him. Saul was with the disciples in the city of Damascus for several days. He immediately began to spread the word in their synagogues that Jesus was the Son of God. Amen po ba? Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pagkatapos siyang makakitang muli, kumain, naglumakas, at nagsimula na po siya na ipahayag po ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, we have been told, tinawag po tayong lahat para ibahagi po ang mabuting balita ng Panginoon. Na si Lord nagbabago ng buhay, si Lord nagpapagaling. Amen po ba? Si Lord nagpapala, si Lord may handang buhay na walang hanggan para sa atin. Nakikinig pa po ba kayo lahat? At sa buhay nito, magiging makabuluhan. Magkakaroon tayo ng abundant life sa buhay nito. It's all through our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga tayo po mga kapatid, tinawag po tayo. Hindi lang para po tayo maligtas. Gusto ni Lord, through us, meron ding ibang taong maliligtas sa pamamagitan ng kaligtasan, tinanggap natin sa Panginoon. Yung naniniwala magsabi na amen. Kaya nga pag binasa nyo Romans chapter 1, sabi ni Apostol Pablo, I am a debtor. Ako ay may pagkakatutang. Sabi niya, first to the Greeks and then to the barbarians. Sabi niya, tayo pong lahat na nakaligtas sa Panginoon, naligtas, tumanggap kay Lord, naligtas. Lahat na nakikinig, magsabi na amen. Kung maligtas ka, may utang ka. Nakikinig ko ba kayo lahat? Ano ang utang? Binigyan ka ni Lord, ibigay mo sa iba. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I am a debtor. Meron akong pananagutan, meron akong utang sa iba. Kasi yung tinanggap ko, dapat ipasa ko sa kanila. Yung kaligtasan na naranasan ko, dapat maiparanas ko sa iba. Dapat po, ganon ang buhay natin lahat. Na hindi sapat na ikaw lang. Kailangan maipasa mo. Una sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Tapos sa mga kaibigan mo, sa mga taong makagadaopalan mo. At yan ang isa sa mga misyon kung bakit nandito pa po tayo. Amen po ba? Yan ang isa sa mga misyon at yan ay isa sa mga ipinagagawa ni Lord sa buhay natin lahat. That we will do our best para paglingkuran natin ng Panginoon through sharing what Christ has done for our lives. Ano man ang ginawa ng Panginoon sa atin? Pwede mong gawin yan through social media, pwede mong gawin yan sa bawat pagkakataon na ikaw ay bigyan ng Panginoon para sa iyong mahal sa buhay, para sa iyong kaibigan. Every time na may pagkakataon ka, ibahagi mo si Jesus. Sabagat may pagkakutang ang bawat isa sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag po natin hayaan tayo lang. Kinakailangan gusto ni Lord through us, merong makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, pagamit tayo kay Lord. Amen. Magpapagamit kay Lord, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Kasi Apostol Pablo, nung siya yan, makakilala si kay Lord, namit niya si Lord on the way to Damascus, ay nakita niya sa liwanag, kinausap siya ni Lord, nabulag siya, at pagkatapos pinapunta ni Ananias, pinapunta ni Lord si Ananias kay Paul para patungan ng kamay at makakita. At sabi po, nung makakita si Apostol Pablo, kumain lang siya, pagkatapos nun, immediately began to spread the word. Nagsimula agad siya na ipahayag, ipangarap kung ano ang ginawa ni Lord sa kanyang buhay. Sa buhay po natin, mga kapatid, that is one of the most important missions that God has given to us. Tulad ng lagi ko po sinasabi, kaya buhay pa tayo. Meron pa pinagagawa si Lord sa amen po man. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, kaya buhay pa tayo. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Ang misyon, ipahayag si Jesus. Amen po ba? Ipahayag natin ang Panginoon para paano tayo nakakilala na born again maligtas. Ganun dito mga taong ito, makakilala mo born again maligtas. So, magitan natin na aakayin natin ang tao sa ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo tagapagligtas mga kapatid. Itong church na to, hindi po itong tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay si Jesus. Kaya lang tayo pumupunta sa church para sila'y maturuan ng salita ng Diyos para sumampalataya sila sa Panginoon. At ang sumasampalataya kay Lord ay maliligtas. Amen po ba?
Kaya bakit may church? Para alagaan po lahat ng mga naligtas, aralan. Kasi pag hindi na po naaaralan, lumiliis na po sa kaliwa, lumiliis na sa kanan, bumabalik na uli sa lumang buhay. Pero kapag kasi sila naaaralan lagi sa loob ng church, sila po ay tumitibay, tumatatag, at patuloy na nasa-sanctify, nalilinis ang kanilang mga buhay, hanggang sa sila po ay maging handa sa anumang oras na pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, pwede bang maging Kristiyano na walang church? Pwede po. Pwede. Kaya lang, yung mga Kristiyano walang church, marurupot yan. Hindi matitiba yan. Madali po yung madali po yung nali sa kaliwat kanan at malayo sa Panginoon. Kasi, sa mga tupa, sa kawan ng tupa, tayo po yung mga tupa ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, sa mga tupa, sa kawan ng tupa, ang itaatake po ng mga oso at mababangis na hayop, yung tupa humiwalay sa karamihan. Pag yung tupa, maraming tupa ito, sandaang tupa, naalagaan ng pastol, binabantayan. Pag meron isang tupa umalis, yung tupa na yon, sisilain po yun ang mabangis na hayop, papatayin po yun. Yung humiwalay. Kaya pag wala kang kawan, para kang humiwalay. At pag hiwalay mo, target ka ng kaaway. Madali kang ibalik sa lumang buhay. Madali kang ibalik sa bisyo. Dati hindi ka na nagmumura, ngayon nagmumura ka na ulit. Dati hindi ka na nagsusugal ka na ulit. Bakit? Wala ka sa kawan. Wala ka sa tahanan ng Panginoon. Mga kapatid, after that we had accepted the Lord Jesus sa ating mga buhay bilang Panginoon, you need to be in the house of God and you need to remain in the house of God. Yun ang kailangan mong may tahanan. Amen po ba? Nung ipinanganak po tayo, wala nang pinakamaganda. Meron tayong naging pamilya at meron tayong naging tahanan. Doon sa tahanan na yun, pinaruga tayo. Pinagpala, pinakain, binamitan, hanggang lumaki po tayo. Nakakalungkot yung mga isinilang. Pagkatapos pinabayaan sa labas, umamatay talaga yun. Kasi kinakailangan ng kalingaan. Kaya po may church, kakalingain ka sa loob ng church. Amen po ba? Aaralan ka. May mga times, itutuwid ka. Sisermonan ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan nasasaktan ka, minsan naman matutuwa. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero lahat naman niya para sa ikabubuti natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo pinagagalitan ng mga magulang natin para sa ikabubuti natin. Yung iba, naglalaya, sa iyo pala, puro na lang pagalit ang magulang ko. Lalong hindi napabuti. Pero tinan niyo yung mga anak na kahit pagalitan ng pagalitan, nandun pa rin, nakayakap pa rin sa magulang, nagpapasalamat. Kaya kita niyo, bubuti ang buhay. Umasenso, gumanda ang pinabukasan. Pero yung mga anak na pinapangaralan, naging rebelde, palasagot sa magulang, naglayas, walang narating. Walang narating. Nakikinig pa po. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ito talaga, mga magulang, nagmamahal yan. Minsan papalunin ka, pagagalitan ka. Minsan, hindi ka bibigyan ng baang kasi may mga nagawa kang mali. Sige lang, okay lang. Pakumbaba lang. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Mga kapatid, tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo. At pagtotoo ko naman, lumaki po ako na hindi po ako palasagot sa magulang. Hindi po ako palasagot. Kahit na minsan meron akong katwiran, yung pagalit sa akin ng magulang ko, parang hindi tama, parang mali, pero hindi ako umiibig sa magulang. Hindi ako umiibig. Hindi ako sumasagot. Nakikinig po ba kayong lahat? Nanay ko, nung ako'y medyo medyo matured na ako, mga 19 na ako. Pag nagalit sa akin yun, tinatambakan ako ng maraming labada. Uuwi lahat ng mga pobre kama, umot, papalaman sa akin lahat. Hindi ako minit, nilalaman ko lang lahat. Alam mo, hindi ako sumasagot sa magulang. Kahit na anong katwiran natin, tama tayo, meron tayong katwiran, pinakamaganda huwag kang palasagot sa magulang. Kasi minsan may maraming kabataan yun palasagot. Papansin mo, magiging tono nila, ibang klase. Mga kapatid, wala pa rin pinakamahingan, kundi yung magalang sa magulang. Yan ang mga pinagpapalang mo. Amen. Amen po ba? Sige po, palagpakan natin malakas ng magulang. At nakita ko po sa ating pagtanda, yung mga magagalang ng mga bata at kabataan sa kanilang pagtanda, pinagpapalang sa dala nila. Pinagpapalang. At yan po, isang magandang kalagayan po natin. Huwag po tayong maniwala, minsan may mga nagpo-post na minsan may mga aral na pag mayroong mga twiran, mga twiran ka naman. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalo na pag magulang natin natin kaaraw.
Mas mabuting manahimik na lang tayo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya, kasi alam niyo po, kung naranasan pag nasimulan natin mga tuwira, sumagot sa magulang natin, nakakasanayan na natin eh. Hanggang lagi na lang tayo sumasagot-sagot. Huwag po, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig, magsabi ng amin. Kaya ako, malakas ang loob mong ipatotoo yan kasi ipinamuhay ko yan. Ipinamuhay ko yan. Nung ako'y tumanda, hindi po ako palasagot sa magulang. Nalulungkot ako yung aming panganay na kapatid. Siya po ay palasagot sa aming magulang. Nakakalungkot po yung aming panganay na yun na kapatid. Iwalay po sa asawa at walang labing anak. Walang labing anak. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero siyempre, hindi ayaw pa rin ang anak kanina. Pero iba po talaga. Yung mga taong at mga kabataang magagalang para respeto. Talagang bibig-bless ng Panginoon. No? Nakikinig po ba kayong lahat? Honor your father and your mother. Because this is the first commandment with a promise. The promise, giginawa ang buhay mo. Lalawig at giginawa ang buhay mo dito sa bago ng lupa. Amen po ba? Talagang mo na talaga sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, ganun po tayong lahat. Lahat naman siya magsabi na namin. Okay? Pangatlo. Man's greatest achievement in his lifetime is to serve our Maker, our Master. Yan ang greatest achievement po natin. Yung mga titulo natin, yung mga natapos natin, that is not the greatest achievement in this lifetime. Ang greatest achievement, naglingkod ka kay Lord hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Yan ang greatest achievement mo sa buhay nila. Nakikinig mo ba kayo lahat? Kasi yung achievement mo na yun, hanggang sa langit po yun. Yung mga achievement po natin sa school, sa mga pag-aaral natin, maganda po yan. Pero nalupa niya. Yan ay binigay sa atin ni Lord para mapaglingkuran natin siya. Kaya kung ikaw ay pinagpala ni Lord, biniless ng Panginoon, nakatapos, naging professional, sumagalang maman, dapat naglilingkod ka kay Lord. Panginoon, paano ka maglilingkod sa'yo? Kung share ka ng mabuting balita, suportahan mo ang mga lingkod ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, suportahan mo. Mga paglilingkod natin yan kay Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Suportahan mo yung mga nagbimisyon, suportahan mo yung mga nagpapastor, suportahan mo ang iglesia ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, papatayo pa natin yung second floor dito. I-extend pa po natin itong building natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ito, bala ka na pong i-extend yan, dalawa na yan. Pero tinitingnan ko na yung pundasyon na ilalagay dyan, pang second floor na, kasi palalagay natin ito ng second floor. Amen po ba? Kaya dito, maraming payayamanin si Lord dito. Amen po ba? At sabi mo sa katabi mo, tayo yun. No? Palayamanin ka ni Lord para tumulong sa pagpapagawa ng ating bahay-sambahan. Amen po ba? At sa araw na yun, kung 10 million man yan, kayang-kaya na po natin. Kasi 10 tao lang yan. Kayang-kaya na nila. Nakikinig po ba kayong lahat? Pwede bang pakisabi, ako yun? Kaya palapakan natin malakas sa ating Panginoon. Amen? At amen. Kasi nagpapagamit din nun, lalong pinagpapala ng Panginoon. Yung mga nagbibigay, lalong pinibigyan ng Panginoon. Yung mga naman nagre-reklamo, lalong nauubusan, lalong nasasayin, lalong nawawalan. Pero yung mga kapagbigay, hindi sila nagre-reklamo. Bakit? Kasi lalong sila pinagpapala nito. Ang marireklamo, hindi nagbibigay. Ano naman yan? Kung magbibigay naman, ano ba yan? Kaya tapos ka rin reklamo, lalong walang napapala. Lalong walang pagpapalang lumataloy. Pero yung ibang nagbibigay, bigay ng bigay, hindi sila nagreklamo, tuwa pa nga sila. Bakit? Lalo silang pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen siya, talagang natin ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa kanya mga salamat. Sabi mo sa kanya salamat. Kasi mapagbigay tayo. Wala ka mapagbigay kung malakpak ng malakas sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi po dito, but you must keep control of yourself in all circumstances. Endure suffering, do the work of a preacher of the good news, and perform your whole duty as a servant of God. Kaya kung naglilingkod ka, pagbutihin mo na, naglilingkod ka na rin lang naman. Nakikinig pa po ba kayong lahat? As for me, the hour has come for me to be sacrificed. The time is here for me to live this life
I have done my best in the race, I have run the full distance, and I have kept the faith. Binanggit ito ni Apostol Pablo nung malapit na po siyang mamatay. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya sabi niya, ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko. At sabi niya sa doon, I have done my best in the race, and I have run the full distance, and I have kept the faith. Tinapos ko, sabi niya. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, tapusin po natin. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ang sabi po niya, and now, there is waiting for me a victory prize of being put right with God, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. And not only to me, but to all those who wait for Him, with Him, who wait with love for Him to appear. Do your best to come to me soon. Demas fell in love with this present world, sabi. Sabi, pinagbuti ko at sa araw na yun, gagantimpalaan ako ng Panginoon, bibigyan ako ng korona. At ganun din, yung bawat isang nagbimiti. At sabi ron, and to all those who wait with love for Him to appear. Yung mga nagmamahal kay Lord, at patuloy na naglilingkod sa Kanya hanggang sa dumating ang takdang araw na yun. Amen po ba? Lahat ang nakikinig magsabi ng amen. Pero binanggit siya, sabi si Demas, sabi niya ito, Demas fell in love with this present world. Sabi si Demas, iniwan niya. Mas minahal niya yung buhay dito. Tinaligdan niya si Lord. Mas minahal niya yung buhay dito. Pero sabi niya po sa Pablo, pero ako tinapos ko. I did my best, sabi niya. Ginawa ko lahat. I have kept the faith, sabi niya. Natangtili ako sa pananampalataya. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo, sabi mo, manatili ka. Lahat ang kasi magsabi ng amen. Mga kapatid, lagi ko sinasabi, manatili po kayo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Marami pang gagawin sa inyo si Lord. Marami pa siyang paparanas po sa inyo. Marami pa siyang tagumpay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At pagdating ng araw, marami kang patutuo sa mga dakilang bagay na ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung paano si Apostol Pablo mga kapatid, nakilala niya ng pinakadakila sa natin, walang iba kundi pagtingkuran ng Panginoon. The greatest achievement that man could ever have is to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Yan po pinakadakila sa lahat. Amen po ba? Maring sa iba, pinagtatawa ng nila tayo. Kung magpakapanati ko na ito sa kanyang Panginoon. Pero mga kapatid, pagdating ng araw, tayo kong lahat magagalak sa katuwaan kasi nakapaglingkod tayo sa Hari ng mga Hari at sa Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. And that is the highest privilege that we could ever have in this lifetime. Yung tayo ko'y tawagin, piliin para paglingkuran ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin at pumalakpak ng kalakas sa ating Panginoon. Amen? At amen? At amen? At kung po ako sa kasunod, at tawag mo na po ito. Okay, next. Okay. Number 4, the highest calling on earth is to serve the living God, the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I was so eager to defend my religion that I persecuted the church and no one could find fault with the way I obeyed the law of Moses. At one time, all these things were important to me, but because of Christ, I decided that they are worth nothing. Sabi niya, dati, lahat ng mga achievements ko, itong pinakamaganda sa buhay ko, pinakamamahal ko, at naging masunurin ako, maging sa mga batas ni Moises, pero nung nakilala ko si Kristo, kinalimutan ko ang lahat ng iyon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang makabuluhan na lang ngayon ay ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi ang pagkakilala natin itong kay Lord, ang magdadala sa atin sa piling ng Diyos sa langit, at pagdating ng time, gagantimpalaan tayong lahat. Kasi nagtuloy-tuloy tayo na natili sa ating Panginoon. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, ang mga dinaranas po natin mga pagsubok, problema sa buhay nito, hindi kayang ikumpara sa kalwalatiang nakalaan para sa buhay ng bawat isa. Sa araw na yun, mapapawi yung lahat ng ating sakit ng kalooban, lahat ng ating mga sacrifices, sufferings, ay papalitan lahat ni Lord ng kagalakan sapagat sa araw na yun, gaganting panahon tayo. Kasi pinaglingkuran natin ang Panginoon sa buhay na ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid,
Lahat ng masipag magsabi ng amin. Sa mga paglilingkod talagang may mga sacrifices na. Minsan maglilingkod tayo, wala tayong pamasahe. Dadalo tayo, walang-wala tayo. Ngayon sa minsan, dumarang sila. Pero sige lang, tuloy lang mga kapatid. Tuloy lang. Sapagat hindi naman tayo mananatili sa ganang palagayan. Upapalain tayo ng Panginoon. Amen po ba? Naranasan ko pa ng lilingkod. Pamasahe lang papunta, pauwi wala. Lalakit po. Amen po ba? Marami pong patotoong ganyan mga kapatid. Naranasan ko magpag-Bible study, wala akong pampakain sa pamilya. Wala akong pambili isang kilong bigas. Wala akong pambili isang sardinas o isang tuyo. Naranasan ko. Naranasan ko sa buhay ko. Meron sakit yung anak ko, kinakailangan hospital. Hindi ko maayos pa hospital kasi wala po akong pera. Pero mga kapatid, sa lahat ng yun, naging matapat naman ang Panginoon. Pinadaan lang para sa ganon, para sa ganon, ang ating dependence is not on ourselves. Naranasan ko rin pong nakikinig pa po kayo. Nung nasa Manila kami, naranasan kong walang-wala kami. Yung sa lugar namin, pinutulan kami ng kuryente kasi isang bahay yun, maraming kwarto. Alam mo naman sa Manila, siksikan sa isang kwarto, sa isang bahay. Naputulan kami, laki ng bayad sa kuryente, kaya nag-hati-hati ang banaw para makakabit ulit yung kuryente. Kasi yung aking bayaw, ginamperan, yung aming kuryente. Ginamperan. Bawat buwan, 2 piso lang ang bill namin. Nabisto ng Meralco. Tapos, pinalitan ng puntador, nag-reading. Yung reading na yun, itinimes times 6. Dahil 6 months, times 6. Kaya napakalaki po ng bayarin namin. Kami pong lahat ay naghati-hati. Lahat ay nakapag-contribute na. Kami na lang walang pang-contribute. Sabi na aking asawa, mamunang ka na. Sabi nga, total, yung isa naman natin kapatiran dyan, plastic surgeon. Pwede mo siyang utangan. At pinagpipray ko, pero wala akong lakas ng loob na mamunang. Halos sa buong bahay na yun, kami na hindi na nagbabayad. Hindi po ako makapangutang at nahihiya po ako. Pero minsan dumating yung isang kamag-anak na ang asawa. Nung malaman niya yung sitwasyon namin, na wala kaming pambayad. Sabi niya, ako na magbabayad para kina Susie. Binayaran po niya para sa amin. Amen po ba? Amen po ba? Kapatid, di paraan sila. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Natatandaan ko yung isang patotoo. Tagal na ng pustiso ko, hindi ko makapalitan. Minsan, pag nagsasalita ko, tumatalsik yun. Minsan isang araw, meron ako isang kapatid na gusto kong papalitan yung pustiso kasi talagang masyadong maluwag na. Minsan, pag nagsasalita ako, nangangaral, tumatalsik yung pustiso ko. Pero sabi ng isang kapatiran, samahan ko sa dentista, sabi niya ganito. Kasi kukunin ko yung pinagawa kong pustiso. Sabi ko, sige ako, makapagtanong na rin kung magkano yung pustiso para sa akin. Para sa ganon, mapagandaan ko rin kung magkano. Kaya sinamahan ko siya, nagtanong ako sa dentista, magkano po naman yung pustiso para sa akin. Alam niyo po yung dentista yun, hindi ko po kilala, first time ko po namin. Sabi niya sa akin, gagawa kita ng pustiso dito. Dahil yung kasama ko nagpagawa, sabi niya, gagawa kita, dito sa'yo. Hindi po ng Diyos yung tao na yun, first time. Mga simple miracle po yun, mga kapatid. Pero naniniwala ako, ginamit ng Panginoon at hindi po ng Panginoon. Amen po ba? Hindi mo lang nakakatag sa Panginoon. Amen po ba? Hindi mo, palamakan natin malakas na ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, hindi na gano'n. Amen po ba? Ang himala na ni Lord, nagbibigay na siya ng pangpagawa ng pustiso. Amen po ba? Pero kung sa mga panahon wala kang pagpagawa, huwag kang mabahala. May paraan si Lord para sa'yo. May mga solusyon si Lord para sa'yo. Amen po ba? Natandaan ko kami mag-asawa nung nasa Manila kami. Halos yan pa lang ang aking anak naman. Tsaka, minsan sabi ko nga sa inyo, umaga, wala kami pang almusal. Tapos sabi sa akin ng aking anak na si Ian, sabi niya pa, yan ang kulit na yung pambili ng tinapay, bibigyan ako ng tinapay. Hindi ko lang masabi sa anak ko, wala akong pera. Sabi ko na lang sa kanya, hindi anak. Meron tayo ng kanin, sasangag na lang natin. Pero hindi ko masabi sa kanya, wala akong pera, wala akong pambili ng tinapay. Sabi ko, sangag natin yung kanin. Sinangag namin. Nung maluluto na yung sinangag, problema ko, wala akong pambili ng tuyo. Wala akong pambili ng isang itlog. Wala akong pambili ng ulam. Kung maluluto na yung sinangag.
Sabi ko, Panginoon, paano to? Wala kaming ulam, sinangag lang. Amen po ba? Pero, biglang may kumatok sa bahay namin. Dumating yung isang uncle ng aking asawa at binabutan kami ng 100 pesos noong araw na yun. Sa akin po, isa ng Himalaya. Nakikinig po ba kayong lahat? Sa panahon walang-wala ka, kahit singgo, yung bigyan ka na 100 piso, alam na alam mo, himala ito ng Panginoon. Sino po? Amen po ba? Mga kapatid, hindi lang sa akin, naging sa bawat isa sa akin. Amen po ba? Iba-iba lang po ang gagawin ni Lord sa buhay natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Merong himala si Lord para sa iyo. Meron siya nakalaan para sa iyo, mga kapatid. At hindi ka pahiya ng ating Panginoon. Lahat ng naniniwala po, malapag ng malakas sa ating Panginoon. Amen? Amen? Okay. Tama ko na po, para ako'y matapos na. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Next. Yung isa pa. Yan. You will experience wonderful blessings that cannot be compared to worldly success when you serve the Lord your God. Marami pong mga pagpapalang nakalaan ng Panginoon. At hindi mo masusukat ang Panginoon. Meron siyang paraan para sa iyo. Amen po ba? Basta tumakad ka lang, manatili ka lang, magpatuloy ka lang. Minsan may mga trials, may mga testings pa rin. Minsan may mga kawalan. Minsan magtatanong pa, pero pinakamahalaga na ka na nanatili at nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po ba? At higit sa lahat, magkaroon ka ng desire to serve the Lord. Panginoon, gusto ko pong maglingkod sa inyo. Amen po ba? Kaya pag meron po tayong mga tawag ng pagtitipon, mga kalalakihan, mga kananayan, mga tawag paglilingkod, may mga nag-approach sa inyo dyan, sama ka sa amin, sa aming ministry. Sumama po kayo. Kasi ang Diyos ang gumagamit sa mga tao yan para makasama ka. Pag may nag-aya sa iyo sa mga prayers, may mga prayer gathering, prayer tayo. Sumama ka. Isang paglilingkod ng manalangin, mga kapatid. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At dapat bawat isa may paglilingkod. Pag meron mga grupo ng mga sowers, givers, sinabi dito tayo, ministry natin, tumulong sa church, magbigay sa church, sumama ka. Kasi yung mga nandyan, yung payayamanin ni Lord yan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi mas marami kang binibigay, mas marami kang aaningin. Marami po, iba't ibang paglilingkod sa gawain ng Diyos. Minsan meron mga ministry na mag-share ng mabuting balita. Sama ka sa amin. Meron tayong share ng mga kapatiran. Bahay-bahay po tayo. At mag-share tayo ng mabuting balita. Sumama ka. Amen po ba? Sapagat yan ang mga paraan ni Lord para sa iyo para maglingkod ka. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Ako po, unang ministry ko po sa kalsada. Nangangaral-ngaral po kami sa kalsada. Ilang taon po ako sa kalsada. Puro nangangaral kami sa kalsada. Sabi ko nga sa inyo, nagsimula na ako taga-bitbit ng speaker. Pero dumating yung time na taga-pangarap na rin po ako sa kalsada. Taga-panalangin sa mga mensahit. Pero nagsimula po akong taga-bitbit ng speaker. Taga-bitbit, taga-saksak ng microphone, pagkatapos yun ng mangaral, taga-bitbit ulit, taga-bitbit ulit ng speaker, punta na naman sa next point ng aming mga gawain. Naranasan ko po yan. Naranasan ko mangaral sa train, sa bus, at sa palengke, at sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, dyan po ako hinuhog ng Panginoon sa ganyang mga pangangaral. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? And it's good, mga kapatid, na tayo po, yung tawag ni Lord, pinagagawa ni Lord, ay ginagawa po natin. At makikita nyo how the Lord will process you para patuloy kang dalhin ni Lord doon sa tawag niya sa buhay mo pagdating ng katampatang panahon. Kaya lang, for the meantime, kung ano yung pinagagawa sa iyo ni Lord, maging tapat ka lang doon. Pagbutihin mo lang. Gawin mo lang. At makikita mo, iaangat ka ni Lord. Kung hindi, go-promote ka. At maging ang mga pagpapala ni Lord, dadagdagan ni Lord yung mga pagpapala mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring hindi naman lahat ng pagpapala pera. Minsan ang pagpapala kagalingan. Minsan ang pagpapala kapayapaan, kagalakan, proteksyon ng Panginoon. Amen po ba? Pero kasama rin po, may mga financial blessings din si Lord sa buhay natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi ka paghihirapin ni Lord, mga kapatid. Hindi ka paghihirapin ni Lord. Maaaring nagbibigay ka sa gawain ng Diyos. Nagbibigay ka, may mga sacrificial giving. May mga pagbibigay na ganito, pero hindi ka maghihirap. Magkakaroon ka. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mientras nagbibigay ka, lalong dumadami. Lalong dumadami. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nagsabi ng amin. Alam niyo, yung poso, habang tinitikwasan mo, lalong tumatamis yung tubig. Lalong sumasarap. Yung mga poso hindi tinitikwasan. Pag tinikwasan mo, nag-aamoy bura. Nag-aamoy putik. Kasi hindi natitikwasan. Hindi nagbibigay ng tubig. Pero yung nagbibigay ng tubig, lalong gumaganda ang balong.
lalong sumasarap ang tubig kasi bigay ng bigay. Amen po ba? Amen po ba kayong lahat? Sige, pagkapakan natin ng Panginoon. Amen po ba? Habang bigay ka ng bigay, sasarap ang balong, dadami ang balong, gaganda. At aangat ka ng aangat kasi marunong magbigay. Kaya mga kapatid, kasi po ang buhay mga kapatid. At yung buhay po natin pananampalataya, may magandang patutunguhan ito mga kapatid. Ang isa lang mga kapatid, paglingkuran mo sila. Paglingkuran mo kayo. Punta na po ka sa mga huling slide, sa last slide po. Okay? Ay, basahin ko lang po yung isa. You must serve. Okay, basahin ko lang yung isa na yun. Ayun. Balik. Okay. Ayan. You must serve the Lord your God. If you do this, I will bless you with plenty of bread and water. I will take away all sickness from you. Your woman will be able to have babies. None of their babies will die at birth. And I will allow you to live long lives. When you fight against your enemies, I will send my great power before you. I will help you defeat all your enemies. The people who are against you will become confused in battle and run away. Yan po mga blessing ng paglilingkod sa Panginoon. Pag pinanglingkuran mo si Lord, bless daw niya yung bread and water mo, yung mga kabuhayan mo. Tatanggalin niya yung sakit sa iyo. Nakikinig mo ba kayong lahat? Walang makukunan sa inyo. Magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Yung mga umaaway sa inyo, pagtatanggol kayo ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Mga lingkod tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya yan po yung mga pangako ng Diyos para sa atin. At pinakamaganda, ang paglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, today, I tell you, you will not regret because you serve the Lord. What you will regret is when you miss to serve Him in your lifetime. When you fail to serve Him, when He needed you, when He called you. Yan daw po kaya pagsisisihan natin. Nung tinatawag tayo ni Lord, ayaw po natin tumugon sa tawag ng Panginoon. Ang pinakamaganda, tumugon tayo sa tawag ng Panginoon. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Samahan niyo po ako, gabayan niyo po ako. Kasi paglilingkuran ko po kayo, Panginoon. Amen po. Pag habang naglilingkod ka kay Lord, lalo kang panalangsin ni Lord, pagagalingin ni Lord, i-bless niya yung mga inahawakan ng kamay mo. Pagpapalain niya yung pamilya, aabutin niya ang mga pangarap kasi naglilingkuran ko siya. Amen po ba? Yung mga hindi mo magawa sa iyong sarili, si Lord ang gagawa sa iyo habang ginagawa mo yung pinagagawa niya sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kapag hindi po ako nagsisi, ako'y naglingkod sa Panginoon. Although may mga times noon, talagang minsan nagdududa. Pero mga kapatid, laging angat ang pagpapala ng Panginoon. Ang pabor ng Diyos para sa atin at sa mga paglilingkod natin sa Panginoon mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po, nandito pa rin, naglilingkod pa rin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Lahat ng masaya magsabi ng Amen. At naniniwala po marami pang taon ng paglilingkod. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, last, my brethren, now is the time, today is the day to serve the Lord our God. Pwede mo bang lahat kayo tumayo? Pwede mo bang lahat kayo pagpaliw? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang paglingkuran sila. Sa mga naglilingkod na, ipagpatuloy mo. Sa mga walang paglilingkod, marami pa. Pwede kang maglingkod kay Lord through prayers,